Alright mga papsi, good evening sa inyong lahat mga paps. At ngayong gabi mga papsi ay nagbabalik ang inyong paps Jerins mga paps. Dahil medyo mahaba-haba yung ating mahaba-haba yung ating pagkawala mga papsi sa ating YouTube channel. At ngayon ako po ay nagbabalik dahil mga paps mga makailan lang ay naputol yung update natin sa ating YouTube channel. Masyado tayong mga papsi kasi nagkaroon tayo ng problema personally mga paps. Ganyan talaga ang buhay mga papsi kasi sobrang laki talaga ng nawala sa akin mga papsi. Nung mga nakaraang weeks nabisi tayo sa eleksyon dahil nagano yung asawa ko bilang isang tumakbo yung asawa ko mga paps bilang isang barangay counselor sa kasamaang palad mga paps. Hindi siya pinalad hindi siya pinalad mga papsi dahil alam nyo naman ang politika ay isang laro lang so yung mga tao kahit nasasabihin pa natin mga paps na malakas ka sa survey pero ang yung tao kapag yung tao mga paps yung kanyang prinsipyo ay mababayaran ng pag may pahabol yung mga papsi yung prinsipyo ay nawawala mga papsi dahil nga sa pera pero yung masakit lang kasi dalawang boto lang yung dalawang lang yung boto mga paps na nawala sa kanya para siya ay makapasok. Alright, pero okay lang yun. Tanggap naman namin yung pag niya mga paps. Tsaka ayun, bago natin ipagpatuloy yung checkahan natin mga papsi magpe-pray lang muna ako mga papsi dahil ako ay babiyahe ngayong gabi uuwi lang ako sa amin mga paps saglit. Dadalawin ko lang yung aking alam nyo naman mga paps yung aking misis magpipray lang ako saglit mga paps pwede nyo na akong sabayan mga paps habang ako ay nagpipray. So ayun mga paps, natapos na tayo na mag-pray minsan mga paps ang problema ay hindi talaga natin alam kung kailan at hanggang kailan yan darating sa atin ako po nung pagkatapos po ng eleksyon mga papsi sobrang na-experience ko talaga yung grabing depressed stress mga paps dahil ako po yung account ko po ay na-hack nung nakaraan yung unang araw ng November mga papsi ayan. So nabiktima ako mga papsi ng mga scammer, online scam mga paps na grabe halos hindi na ako nawalan akong ganang pumasok sa trabaho mga paps. Tapos mahigit na sa mga more than 50k yung nawala mga papsi kasi yung sahod ko nung 30
nasama siya kasi nahack yung account ko mga papsi. At yung time na yon, napaisip ko na gusto ko siya, sinubukan ko siya na i-recover mga paps. Dahil wala akong cash, wala na kaming pera dahil naubos sa eleksyon, at yung pera ko na sahod ko noong October 30 mga paps, na yun lang sana yung ano namin, no, panggastos, ay nahack pa ng mga online scammer. Dahil sinubukan ko siyang i-recover mga paps, sinubukan kong i-recover yung account ko, no, yung pera ko. Kinausap ko yung yung nagpakilalang customer service. Nakausap ko through Telegram yung namin mga papsi. At yun, November 1 ng gabi, habang nagkausap kami mga papsi, hiningan ako ng hiningan ako ng security deposit mga paps na mahigit the exact amount talaga mga paps, 15,000, no? Yun yung unang hingi. Hindi ko pa namalayan na scam na pala yun, no? Kasi nanghingi siya ng security deposit kasi para ma-fix yung error ng aking account mga papsi. Nung hininga niya ako mga paps, dahil nga grabe na na ako noon, parang hindi na talaga ako mapalagay, hindi na ako mapakali mga papsi, sa sobrang takot ko. Hindi ko na pinaalam sa asawa ko mga paps. Naghanap ako ng paraan kung paano ko siya ma-recover. Kaya yung naisip ko mga papsi, nagpunta ako doon sa kaibigan ko, kasi yung balak ko sana noon is mag-withdraw magka-cash out. Yun nga, yung pagka-cash out ko mga paps, magpa-cash out na sana ako. Hindi ko ma-open yung aking yung aking account. Tapos kaya nung napag-isip-isip ko, pumunta ako doon sa bahay ng aking kaibigan na mga kakilala mga papsi, na nakikiusap ako na magpa-cash in. Ayan, nakikiusap ako na magpa-cash in ng 7,000 kasi nga pang mga paps, yung kumbaga pang pangunang down ko mga paps. Ayun, so nakiusap ako na magpa-cash in, tapos kasi sa isip ko mabalik yung pera ko kasi nakahack na, error lang siya error lang yung account ko. Tapos dahil sobrang tiwala ako mga paps na may balik talaga yung pera, yun din yung sinabi ko sa kaibigan ko na magpakasin ako, wala akong cash, tapos magpakasin ako kasi ibalik ko agad yung pera na hiniram ko, kasi security deposit lang yun para ma-fix yung account. Tapos yun, nakiusap ako, pumayag siya mga paps. Kinash in niya ako 7,000. Mga ilang minuto mga paps yung 7,000 na hiniram ko sa kanya, pinakash in ko, sinend ko din doon sa tao na nagpakilala sa akin na customer service, no? Yung pagkasend ko mga paps, nakulangan kasi ako ng 7K, kaya nanghingi ako ng tulong sa iba kong kaibigan, no? Mga katrabaho ko dati. Kaya naging buo siya na 15K mga paps. Yung naisend ko na yung buong 15K, yun, nag-uusap kami. Hindi pa ako umalis doon sa kaibigan ko mga paps. Doon lang ako talaga nakatambay kasi
yung pagka-cash in ko, gusto ko ibalik agad yung ano yung hiniram ko na 7K sa kanya Yun nga, yung na-send ko na yung ano mga paps, yung 15K. Pagka-send ko, akala ko ma-fix na talaga siya. Kasi sabi niya mga 10 to 20 minutes mga paps, antayin ko daw. Ayun. So, yung pag 10 to 20 minutes, nag-antay ako sa kanya kasi sabi niya magsisend siya ng bagong OTP. Ayun. So, doon ako na ano mga paps, yung mag-send siya ng bagong OTP. So, pag send niya ng bagong OTP mga paps, pag click ko sa OTP na yon, hindi siya gumana. Invalid yung OTP na kanyang binigay sa akin. So, yun, nagreklamo ako. Hindi pa ako umalis noon mga paps ha. Yun, nagtaka na talaga ako noon. So, feel ko parang hindi ko mapaprocess yung pira ko sa mga oras na yun. Yun, kaya nakiusap ako na bukas babalik ako. Ayun. Nakikiusap ako na babalik ako bukas kasi hingi ako ng cash doon sa asawa ko kahit na wala, para lang makauwi ako dahil pagod ako mga paps. Yun. Kaya kinabukasan, sinat ko na agad doon through Telegram yung tao. Pinakiusapan ko. Tapos nung pag-chat namin, nanghihingi naman daw siya ng ano kasi system generated daw. Nanghingi siya ng another 15,000 kasi hindi ma-process yung OTP kasi nga magre-request ng bago. Doon ako nadali mga paps. Tapos wala na talaga akong pera, napigang-piga na. Doon ako nadali. Hiningan ako ng 15,000, another 15,000. Kaya November 2 mga paps, hindi ako nung umaga ng November 2, hindi ako nakapunta doon sa pinagpromisan ko na babalik ako. Kasi nga na-depress ako at hindi na ako napakali noon. Parang nagrarat, anong tawag niyan? Parang nagano ako ba? Tapos yun, hindi ako nakapunta. Hindi ako nakapagsindi ng kandila doon sa cemetery. Sa papa ko, sa kuya ko, lolo ko, hindi ako sindi. Umuwi ako doon sa amin, problematic ako, hindi ako napakali Tinatanong ako na mama ko na anong nangyari sa akin, bakit kakarating lang tapos aalis agad. Kasi yung isip ko mga paps, kung paano ko ma-recover yung account ko, nakahulog na ako ng security deposit through CIMB mga paps Kaya yun yung unang pagkakamali ko, hindi ako nagmamatyag diretso na lang ako hulog. Hindi ako nakinig. Sa misis ko hindi ako nakinig kasi pinagsabihan na ako, hindi pa rin ako nakinig. Kaya yun mga paps, nung November 2, naabutan ako ng hapon saka biyahe na halos yung buong araw na-consume ko sa sa kalsada lang mga papsi kasi hindi ako napakali naghahanap ta ako ng paraan saan ako kukuha ng 15K. Kaya nung pumunta ako doon sa sa kaibigan ko, mga classmate ko dati nang hingi ako ng tulong na makahiram ako ng 15K. Nakahiram ako ng 15K mga paps bandang alas 7 ng gabi mga papsi. At nag-send na naman ako ng another 15,000 para ma-recover yung account ko mga paps, para mabigay yung OTP. Pag send ko ng 15,000 mga paps, another error, nanghingi na naman sila ng 20,000 sa akin.
Doon na ako nagtaka mga paps, sobrang laki na talaga. Aabot ng 50. Buti na lang hindi ako nagpadala ng mga paps. Kasi feel ko scam na talaga eh. So yun, sobrang depressed ko mga paps eh. Yung buong sahod ko, yun nga, umabot na almost more than 50k yung nakuha sa akin. Kasi yung laman ng account ko, tapos dalawang 15k na nahulog ko mga paps. Na yun yung ikinagagalit sa akin nung kapatid ng kaibigan ko mga paps, na classmate ko pa naman, no? Galit na galit sila talaga sa akin dahil napagkamalan nila ako scammer daw ako eh, kasi sabi na magpakasin ako, akala nila nagamit ko yung pera. So hindi, nakikiusap talaga ako sa kanila na magpakasin, kaso sa kasamaang palad na scam pala ako. So yun, galit na galit sila sa akin mga paps eh. Ayan. At sana naintindihan nila ako mga paps, kasi nagkamali ako. Dahil yung pagkakamali ko, hindi dahil sa nagpakasiin ako na hindi ko sila nabalikan. Yung pagkakamali ko mga paps, nagpadala ako sa scammer eh. Kasi kung hindi ako nagpadala, hindi magkakaganon. Kaso nga, sino ba talagang hindi ma-scam na account mo na yung na-error, di ba? Maghahanap, kung kahit sino pa naman, maghahanap ng paraan na ma-recover yung account na yan. Gipit ako na yun eh, kasi natalo kami sa eleksyon. Pero yan, bahala na sila, yung mga scammer na yun. Basta ako, humingi ako ng talaga, ng pasensya doon sa mga kaibigan ko na kasi yung pera daw yun may nakalaan kasi noon eh, para daw yun pangligo ng dagat yun. Pero akala kasi siguro nila hindi ko ibabalik ko yun sa sahod ko, kasi pinaghirapan nila yun eh. Naano ko lang, kasi sa malaking akala ko na sa laki ng tiwala ko na yung pera ko maibalik ko, ma-fix ko yung account ko, tapos hindi pala, no? Scam pala. Kaya yun yung grabe, sobrang depressed talaga ako. Hindi ako naka-duty ng halos 6 na araw eh. So 1 week na yun eh. 1 week na hindi nakapag-isip ng mabuti. Hindi ako umuwi sa boarding house, no? Dami kasing tao na hindi naniniwala sa atin, no? Yung pala mga paps, pagkatapos ng insidente, mga November 3 ng umaga, pumunta ako agad sa sa cybercrime, na gumawa ng report, sinubmit. Yung dismayado lang ako mga paps sa reaksyon nila, kasi sabi ng police, no, 50-50 na may balik yung pira. Kasi pag itutuloy ko yung kaso, magpa-file ako ng kaso, pupunta kami ng Manila kasama yung police, mas malaki pa yung magagastos ko kaysa sa makuha ko yung mabawi ko yung 50,000. Kasi higaan, pagkain, tirahan, yan. Tapos hindi pa 50-50 pa, kasi yung mga bangko hindi mag-cooperate mga paps, dahil nakadita privacy nga. So hindi nila mahanap yung hindi nila mahanap yung tao. Kaya disappointed talaga.
kahit man lang siguro, kahit na hindi mabalik yung pera, gusto ko lang sanang makaganti ba, kasi ako napagkamalan na ako sa scammer eh, dahil sa kanila. Siyempre gusto ko rin maghiganti na makulong sila para makaganti rin ako sa kanila. Pero wala tayong na yung hahabulin talaga. Wala. Kaya yun yung problema sa natin, problema sa ating gobyerno. Kaya sana mga paps, kaya ito rin yung mga paps ito rin yung dahilan kung bakit medyo mahaba-haba yung mga araw na hindi ako nakapag-upload, dahil ang dami kong problema talaga mga papsi. Sana yung nga may nakasabay nga ako doon na nag-complain mga papsi. Same sa akin, same incident, na scam din siya, 15,000. Mabuti lang yung sa kanya kasi 15,000 lang yung 15,000 lang yun. Sa akin more than 50k mga paps. So yun mga paps, yun, hanggang doon na lang muna yung natin, chikahan natin, no? Papasadyos na lang natin lahat ng mga problema natin mga paapsi, ng mga tao na nagano sa atin. Ipapasadyos na lang natin mga paps. Hayaan na lang natin sila na yung batas yung iiral, na mahanap sila mga paps. So ayun mga paps, focus lang muna ako sa pagdadrive. See you na lang mga paps sa mga susunod na video natin, no? Once again, maraming salamat sa lahat ng mga tao na sumusubaybay, no? Hindi talaga tayo iniiwan. Kahit na hindi ako nakapag-upload, mayroon pa rin akong nakikita na mga solid supporter natin sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page mga papsi. Gusto ko sana sumabay sa Unity Ride ng Bohol Motovloggers mga papsi bukas, kaso hindi tayo ready, hindi tayo prepare, kapos tayo sa budget mga paps. Kaya pass mo lang muna tayo December 2 and 3 nga, parang ako niyan mga papsi, na dalawang isip ako na makasali sa fun ride, kasi mas marami akong kailangang dapat gawin kaysa sa namin sa fun ride, hindi ko na alam, hindi ko na siniseryoso yung aking ngayon, aking vlog. Kailangan ko ng talaga, kailangan ko ngayon ng budget mga papsi. Tapos alam nyo naman na napakaliit pa ng ating ng ating YouTube channel. Tapos yun, yung views natin pakunti-kunti lang, no?
Kagaganda ng ano dito, no? So, alright mga papsi, time check 11:54 at kasalukuyan tayo na bumabiyahe dito sa may bandang Cortez. So takbong ano lang, takbong takbong papugi lang yung ano natin ngayon mga papsi. Chill lang yung takbo natin, no? Hindi tayo masyadong mabilis dahil na gabi na at maraming aso. Pero di bali mga paps, dahil sanay naman tayong bumabiyahe sa ganitong oras. Medyo kampante tayo dahil kabisado na rin natin itong daan dito. At saka maganda naman yung mga daan dito mga papsi kung para dati, no? Ngayon yung kalsada natin napakaganda at makikita natin na mas lalo pa nilang pinaganda, no? Espalto na yung ano natin, mga kalsada ngayon. Focus ko lang muna yung camera ko mga paps, ha? Dahil at medyo mahaba yung biyahe natin ngayon. Mabuti na lang at hindi matakaw sa gasolina tong motor natin na Honda Click 125 mga papsi. Hindi siya matakaw.